makapanood live sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook page ng Punto Central Luzon, Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RWN 95.1 FM. Kapiling din natin ang ating kasamahan sa media, mga season broadcaster ng CLTV 36, Paulo G. Santos, Senior Producer of CLTV 36. Magandang hapon sa iyo, Paulo G. Habang nabalen, ganito pong taladukimi, saan man pong panig ng mundo. Mga kaibigan, ito pong pagkakataon na to, wag ho ninyong pakawalan. Bakit? Dahil ito ho yung pagkakataon na nakikilala ho natin yan pong mga kandidato. Yung mga followers natin na DJ Alex, alam mo, OFW at yung mga usaping lokal, naku, nagiging bihasa ho sila dito ho sa mga mainit na diskusyon, lalong-lalo na kapag yung local issue na ibababa ho sa tao. Napakahalaga niyan. Ito hong mga followers ho natin, opo, inyo ho naririnig, yung pong mga andyan ho sa radyo at nakikinig dito ho sa RW, Paulo G po, ng CLTV 36. At baluan nyo, 62 days na mo po. Election na. Tamang-tama mga kaibigan dahil ito po ang tamang panahon upang tayo po ay maging mabusisi dito ho sa mga humaharap ho sa atin. At isasalang ho namin ni DJ Alex ang kanila pong mga plano, karakter at pagmamalasakit sa ikaulad ho ng ating pong lipunan at pakikinabangan po. Opo mga kaibigan, ng susunod na henerasyon. Sana naman mangyari yun, DJ Alex. Yes, tama ka dyan, Paulo G. At syempre, atin din pong inaanyayahan ng ating mga tagapakinig na mag-send lamang ng mga katanungan o mga comments sa aming Smartline 0919-264-4439. Maaari rin po kayong mag-comment sa ating Facebook Live. Samantala, bago natin ipakilala ang ating panauhin ngayong hapon, narito ang mga balita sa oras na ito. Ang pagdadahan sa RW 95.1 FM. Extended na po hanggang March 17 ang aplikasyon para sa local absentee voting sa 2025 elections upang matiyak na magagamit ng mga kwalipikadong botante ang kanilang karapatang bumoto. Pinalawig ito dahil sa nalalapit na paggunita ng mahal na araw sa buwan ng Abril na maaring makaapekto sa proseso ng aplikasyon at pagsumiti ng mga kinakailangang dokumento. Ang detalye sa report ni Raymond Tasoy. Pinalawig ng Commission on Elections o COMELEC ang huling araw ng aplikasyon para sa Local Absentee Voting o LAV sa darating na 2025 national and local elections sa May 12. Batay sa COMELEC Resolution No. 11120, inilipat sa March 17 ang naunang deadline na March 10 sa ilalim ng Resolution No. 11091. Ang pagpapalawig ay tugon sa kahilingan ng iba't ibang ahensya lalo na't nalalapit ang paggunita ng mahal na araw mula April 17 hanggang April 20. Inatasan ng COMELEC ang mga aplikante na isumite ang orihinal na LAV Form No. 01 at LAV Form No. 02 bago sumapit ang bagong deadline. Samantala, itinakda naman sa April 11, 2025 ang deadline ng pag-verify sa mga aplikante na kwalipikado sa LAV mula sa dating April 8. Ang pagpapasa naman ng listahan ng mga kwalipikadong LAV voters mula sa Committee on LAV ay itinakda sa April 27 mula sa orihinal na April 21. Ang local absentee voting ay isang sistema ng pagboto na nagbibigay ng pagkakataon sa mga kwalipikadong individual na maagang makaboto bagong itinakdang araw ng halalan. Sakop nito ang mga empleyado ng gobyerno, kasapi ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Gayon din ang mga miyembro ng media na may tungkuling kailangang gampanan sa araw mismo ng eleksyon. Sa ilalim ng LAV, tanging mga kandidato sa pagkasenador at party list organizations ang maaaring iboto. Ang pagboto ay itinakda mula April 28 hanggang April 30, 2025. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang official website ng COMELEC. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Para sa iba pang balita, 90% ng mga balota na print na ayon sa COMELEC. Umabot na raw sa 90% ang accomplishment rate ng printing ng mga balotang gagamitin sa 2025 national and local elections.
Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, 72 million ballots na ang naimprinta at 8 million na lamang ang kailangan tapusin. Target umano ng poll body na matapos ang printing ng lahat ng balotang gagamitin sa May 12 ngayong March 14 hanggang March 16. Patuloy din ang ahensya sa pagsasagawa ng manual at automated verification ng mga balota na inaasahang matatapos sa Abril. Samantala, COMELEC, hinimok na tutukan ang red tagging sa mga kandidato. Nananawagan ngayon ang Bayan Muna Party List sa Commission on Elections sa COMELEC na tutukan ang ginagawang red tagging sa kanila at iba pang mga progresibong grupo. Sa pahayag ng kanilang first nominee na si Atty. Nery Colmenares, hinimok nito ang komisyon na pag-ibayuhin ang pagpapatupad ng anti-discrimination policy sa panahon ng kampanya matapos maging subject ang grupo sa iba't iba umanong black propaganda. Giit ni Colmenares, patuloy ang ganitong uri ng paninira sa kanilang grupo sa kabila ng pahayag ng Korte Suprema na banta sa buhay, kalayaan at kaligtasan ang red tagging. Matatandaang nauna ng kinondena ng grupong Bagong Alyansang Makabayan Gitnang Luzon ang pagsasabit ng mga poster na nauugnay sa mga progresibong grupo sa mga komunista at terorista. Ayon sa Bayan Gitnang Luzon, paraan umano ito ng paninira sa mga organisasyong tunay na nagsusulong ng reforma at pagbabago sa gobyerno. At sa huling balita, ex-President Duterte inaresto na sa bisa ng warrant mula sa International Criminal Court or ICC. Naglabas na ng pahayag ang palasyo kaugnay ng pagkakaaresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inilabas na statements ng Presidential Communications Office, nakasaad na natanggap ng Interpol Manila kaninang madaling araw ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Alas 9 ng umaga ngayong March 11, dumating si Duterte at ang kanyang grupo sa Maynila mula Hong Kong sakay ng Cathay Pacific CX-907. Sa kanyang pagdating, inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo para sa umano'y krimen laban sa sangkatauhan. Ang dating Pangulo at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sinuri ng mga doktor ng gobyerno, sinigurado rin na siya ay nasa maayos na kalagayan. Okay, Paolo G. Ayan, ano ang masasabi mo sa mga latest news natin, especially the last news I just read? Totoo, naalarma ho lahat, lalo na yung pong mga, keyboard warriors. Naalarma. Kala mo yung Ang dami agad, no? Oh, yun yung maiging obserbahan natin. Sa panahon ho ngayon, mga kaibigan, kita ho din yung mga nagko-comment, lalong-lalo na ito, napaghahambing, kung gaano ba karami yung keyboard warriors ng isang poder ng politiko na ganito, at kung totoong tao ba yung mga nagko-comment, lalo-lalo na mga kaibigan, dito ho sa pagkaka-aresto ho ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dito ho sa mga usaping pambayan naman, hindi lang ho yung mga national issue ang kailangan ho nating tutukan. Sa totoo lang, DJ Alex, alam mo baga, yung positioning dyan sa national hanggang dito sa local, may epekto din naman yan. Lalo-lalo, pinag-uusapan ho natin yung unity na ngayon na walang-wala na talaga unity. DJ Alex, walang-wala ng unity. Diyos ko po nga pong shoutout tala pa mo rin ng kakatamon taladugi. Ang amin pong live streaming ho ngayon, mga kaibigan, ay hindi lang ho sa radyo, hindi sa TV, hindi lang ho sa CLTV, kundi maging sa social media. Napakarami ho naming media partners dito ho sa ating pong Paglalahad 2025. At dyan ang Punto Central Luzon. Yes. Shoutout din. Happy birthday kang Reynaldo. King Sunstar. Rening kay katabo muna pong kayabe sa pamamahayag. Opo, mga kaibigan. Napakaigi ho na nakabantay ho yung mga kapwa ho natin mamamahayag dahil sa kada soundbite, malinamnam na soundbite nito hong mga naanyayahan ho namin, yan ho'y magiging balita, DJ Alex. Tama yan, Yun ang Paolo G. buti nun, di ba?
Okay, at hindi na natin patatagalin pa, Paolo G. In a short while, ipapakilala na natin ang ating panauhin ngayong hapon. Alam mo, nakakatuwa. Pag-post pa lang natin ng picture niya sa social media, ang dami na ng mga comments. Daming share. Ang dami na ng mga share. Nakita mo yung sa CLTV 36 din. Ang dami na ng mga mabubuti rin namang pananalita sa ating bisita ngayong hapon. But before that, magko-commercial break muna po tayo. Magbabalik ang Paglalahad 2025. Nalalapit na naman ang halalan. At syempre, bilang botanteng Pilipino, tayo ay boboto. Pero sapat na ba na bumoto lamang? Hindi ba kailangan maging responsable tayo sa ating pagboto? Ito ang 5 gabay para sa responsableng pagboto. Una, alamin ang mga kandidato at kanilang plataforma. Pag-aralan ang kanilang background. Tukuyin kung sila ay may tamang kwalifikasyon at kakayahan na angkop sa posisyon na kanilang tinatakbuhan. Suriin ang kanilang mga programa at plataforma. Pangalawa, maging informed na botante. Iwasan ang fake news. Maging mapanuri sa mga impormasyong natatanggap ukol sa mga kandidato o kaya sa halalan. Sumangguni lamang sa mga mapagkakatiwalaan na sources. Pangatlo, huwag ibagpili ang boto. Huwag tanggapin ang anumang uri ng suhol o papuya kapalit ng boto. Ang pagbebenta ng boto ay nagtutulot ng korupsyon at nagpapahina sa demokrasya. Ang vote buying at vote selling ay maituturing na election offense. Pangapat, sundin ang mga patakaran sa halalan. Maging maalam sa mga dapat at hindi dapat gawin sa panahon ng kampanya at halalan, lalo na sa pagboto. Kung sakaling may makita o masaksihan na paglabag, iulat ito sa kinaukulan. At panglima, pahalagahan ang iyong boto. Ang pagboto ay hindi lamang isang karapatan, kundi isang responsibilidad bilang mamamayan. Tayo ang pipili ng ating mga mamumuno, kaya't bumoto para sa tao sa tingin nating karapat-dapat na maglingkod sa ating bayan. Standard Time, 16 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik po ang programang Ang Paglalahad 2025. Kasama pa rin natin ang senior producer of CLTV 36 na si Paolo G. Santos. Karangalan na ako po'y maging kabahagi nito po makasaysayan po natin na halalan. At ito ho yung unang pagkakataon, mga kaibigan, na ito pong inanyayahan ho natin, tumugon. Yung lakas ng loob pa lang na humarap ho dito, mga kaibigan, at sasalang,
Hindi ho dun sa mga tanong na malalambot, kundi matitigas na tanong. Kukumprontahin ho natin. Pero hanggang alagang programa, Rening Manal Bege katamo, pablasa ang ining halalan, tutu, dakal malalyari tan tipong, ay, o kabira nga na, bala mo kayong tono na ng pamangutang da na, bala mo papaborla rin nga doang angkor, na kita sabihan da. Alam mo, gusto kong natin to. Umpisahan natin dahil umpisahan natin ang dalangin. Baka malaking bagay kasi yung panalangin na nagsisilbi kami na instrumento, lalong-lalo na yung mga nakikinig sa amin, kung papaano namin babalasahin yung mga bagay ho na totoo, katotohanan na kuminsan nababalik kasinungalingan, kuminsan nagiging katotohanan. Yan ho ang mahirap. Magaling gumamit ng salita na bukas makalawa, andyan ho mga kaibigan, nakikita na ho natin yung kabalintunaan ho ng kanila hong mga sinasabi, yun at tinatanggap-tanggap pa rin natin. Pikit lang ho natin yung ating mata dun ho sa mga nakikinig ho sa amin. Sabayan nyo ho kami sa aming pundalangin. Panginoon, dito ho sa programang Paglalahad sa kauna-unahang pagkakataon na haharap po kami dito po sa mga kandidato. Hinihiling po namin, Panginoon, na bigyan nyo po kami ng gabay na magawa po namin ang aming pong katungkulan na sila po ay makilala. At siya nawa, ito hong mga makikinig, troll man yan, naiintindihan ho natin kung minsan yung pong mga gumagawa ng masamang agenda. Siya nawa, ang aming pong dalangin, gabayan po kami at magawa po namin ng tama ang aming pong duty. Takal pong salamat in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, Paolo G, pakilala na natin ang ating bisita. Ot kadrama mo hata tayo ni para makiramdam ka ako. Kasi pablasa kakaluguran. At apo ka sakit misan, ating ang katalamita, sasabihan da, ba't kitang na ito? Nga na, dakal magta sa kile. Pero ito ho, mga kaibigan, pinapaunawa natin sa ating mga guests na hindi ho magiging madali yung aming mga tanong. At pagkakataon din para ipaliwanag yung mga kanilang pinaninindigan, lalong-lalo na sa isyong lokal. Ngayon po, kakaluguran, kini na kami man po Tarlac gini. Mo po Pampanga, ito pong makiramdam kaya kami. Sa Tarlac naman ho kami ngayon, mga kaibigan, at makakasama ho natin ang aspiring mayor ng Concepcion, Tarlac. Wala bang sound effect dyan na papalakpak? Ay, mga nakikinig ho sa atin sa radyo. Ayun, nino yan? Nasa rin katamang taladugi. DJ Tyra. Former Mayor Andy Lacson. Upang dalakayin ho ang kanyang plano, plataforma, at kung bakit siya ang dapat iboto ngayong darating na halalan. At alam ko naman, nakaramihan sa ating pong mga tagapakinig ay napapatanong sa kanilang sarili, sino ba si Andy Lacson? Maulag ang sagot na ini. Si Andres Andy David Lacson ay ipinanganak ho, mga kaibigan, noong November 30, 1976. May baluya idaligin kaya katang bisita. Pero bata pa. Siya ay isang batigang lingkod bayan na kilala sa kanyang serbisyo publiko sa bayan ho ng Concepcion, Tarlac. Sinimulan ni Andy ang kanyang karera sa politika sa edad na 19 anyos. Bilang chairman ho ng Sangguniang Kabataan sa Barangay San Bartolome mula 1996 hanggang 1998. Dahil ho sa kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko, siya ay naihalal bilang konsehal mula 1998 hanggang 2001, Vice Mayor mula 2004 hanggang 2014, at kalaunan po ay naging alkalde ng Concepcion. Kapilan niyan, Paulo G, DJ Alex, 2013 hanggang 2022. That's right. Okay. Si Andy Lacson ay nakapagtapos ng kursong Business Administration, Major in Management and Entrepreneurship sa Angeles University Foundation. Para mas mapalawak pa ang kanyang kaalaman sa pamamahala sa bayan, siya ay nakapagtapos rin sa Asian Institute of Management at Universidad ng Pilipinas. Bukod sa paglilingkod sa kanyang bayan, aktibo rin si Lacson sa mas malawak na larangan ng politika. Noong August 2021, hinirang siyang Vice Chairman ng Aksyon Demokratiko, isang mahalagang partidong pampolitika sa Pilipinas. Nagsilbi rin siyang Pangulo ng National Movement of Young Legislators, Tarlac Chapter, at Board Director ng League of Municipalities of the Philippines, Tarlac Chapter. Pagdating naman ho sa kanyang personal na buhay, itong gustong-gustong malaman ng mga Marites at Marisol, DJ Alex.
ikinasal ho si Andres. Sino ba tumatawag sa'yo na Andres? Andres! Oh, ikumari kong Jennifer Nicolas Lacson at meron ho silang 5 anak. Jenna, Andrea, Andres David, Nicole Andrea, Angela at Maria Andriana. Shout out. Oh, yung mga Gen Z dyan, ano? Rene pong anak na pong former Mayor Andy. Gen Z la pang halos Rene. Gen Z lang. Oh, si Lacson ay aktibo ho sa social media. Oh, Gen Alpha lang ng former mayor. Kung saan siya ay nakikipag-ugnayan ho sa kanyang mga nasasakupan at nagbibigay ng mga updates tungkol ho sa kanyang mga inisyatiba sa pamamagitan ng social media. So Gen Z ang dating din ho ni former mayor. Ang kanya hong official Facebook page, Andy Lacson, ay nagsisilbi rin hong plataforma para ho sa komunikasyon at pakikilahok, mga kaibigan, dito ho sa mga miyembro ng komunidad. Okay, Paolo G, umpisahan na nating kilalanin. Parang mas gusto ko kasing marinig ang mga bagay na yan mula mismo sa ating guest this afternoon. Okay, una-una, rinig na natin yung background niya sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pamilya, pati yung mga anak niya. Okay, umpisahan na po natin. Gaano na po kayo katagal sa politics? Since 19 years old yan, does it run in the family? Or kayo po ang unang pumasok sa politika? I've been in public service for the past 26 years. Mhm. Bali, napahinga lang po ako noong 2022 since the SK days. Grassroots po ang ating pinanggalingan. Pero matagal pong naging barangay kagawad yung aking ama doon sa aming barangay. And eventually naging konsil ng bayan. Then afterwards, dahil medyo bata pa po ako noon, before graduating college or nung nasa college tayo po ay nahilal bilang SK chairman ng barangay namin. Okay. Then eventually, that started it. Yung pong pagsisilbi natin sa bayan at quest natin sa political world. Okay. Mayor, doon po sa tagal ninyong panunungkulan and you've been into politics for quite a long time, ano po yung mga naisakatuparan ninyong mga proyekto? Marami po kaming naisakatuparan na proyekto, pero siguro ito yung pinaka-importante na lang yung babanggitin natin, yung pagkatayo po ng Tarlac State University sa Concepcion, yung Concepcion campus niya. Pagpapatayo ng isang dialysis center, blood bank center, tsaka diagnostic center. At pag-provide ng kompletong kagamitan ng mga barangay, namely full setup ambulance, dump trucks, L300FB, mga tricycle patrol at mga tricycle ambulance. And when we say this, 45 barangays po kami. Wow. Lahat po ng 45 barangays ay nabigyan ng ganong gamit na talagang magbibigay ng malaking kaginhawaan sa mga tao at talagang serbisyo publiko ang kanilang tinututukan. Hindi po biro ang mga naipatayo ninyo. Meron din po kaming nabasang Slaughterhouse, Concepcion Police Station. Tama po ba yan? Yes ma'am. Actually, yung mga basic establishments na kailangan itayo ng LGU ay naipatayo ho natin. Namely, yung police station, yung fire station, yung health station, yung birthing station, and then yung mga kagamitan ng kapulisan at mga bombero. These were all augmented as well as yung mga kailangan ng munisipyo sa mga heavy equipment. Itong mga nakikinig ho sa atin, mangyari mga kaibigan na ang issue ho dito ho sa Concepcion, issue din ho sa inyo. Kaya inaanyayahan ho namin yung inyong matalinong tanong sa pagsala ho nitong mga kandidato. Sa mga binabanggit mo, napakabuti. Ito hong mga monumental project la po rin ni Rengaliwa, Mayor. Lalo na itang atikang eskwela na totoo. Metong muna man po ka rin pong mamaltok, matni, apis sabihin, pasensya na kanin kayo, makilabas ko kaya ka. Masanting, kumprontan talaret ang kutang na magagamit mo naman laban po kaya kayo. Paano pa yayo po? Total, bigla iya po itong TSU. Meron hong mainit ho na discussion ho ngayon sa Concepcion na ito ho daw hindi naging paborable dun ho sa mga estudyante. Lalo na dun sa mga usapin na Mila Cola Grant Kedched, lalo na rata scholar. Hampaya ka rin. Yun po ay panuntunan ng CHED. Nang nagawad yung TSU Concepcion, nung nagawa po ito. I think 1 year or 2 years after that, inalis ng CHED yung Concepcion Holy Cross College dun sa mga nabibigyan ng subsidy, yung TEI. Pero hindi ibig sabihin nun, kasi
pag napunta dun sa listahan na may state university na yung bayan, madidilis nga. Pero hindi ibig sabihin hindi na mabibigyan ng yung mga incentives yung mga estudyante. Yun naman po yung sinasabi natin. At yun na yung nangyari, Sir Paulo, nung 2024 na. Kung tinatanong ko nga yung mga estudyante sa Holy Cross kung kailan may subsidy. 2022 may subsidy na, 2023 may subsidy na. 2024 lang na tanggal yung subsidy nila. Dahil nagiging political propaganda, sa atin pa po sinisisi dahil ang sama ng medyo ginagawa nilang propaganda. Parang kasalanan pa na itayo mo yung state university at mawawalan ng insentiba yung mga bata. Dapat po hindi ganon. Ang sanang ginawa nila, alam nilang mawawalan ng insentiba yung mga tiga Holy Cross, dapat pinondohan. Tulad ng mga ibang bayan. Kasi kung if you would go to Tarlac City, 3 po ang TSU doon, 3 campus. Pero lahat ng mga private schools na nakapalibot doon sa Tarlac City ay nabibigyan ng insentiba yung mga bata, yung mga estudyante. So you can compare that. DJ Alex, di na dalaan trivia rin nga talado kita manalbe ang pong makiramdam lalo na rin tao konsepsyon ang po kening buong probinsya na po nin Tarlac Kabalen. Impong balena ning konsepsyon, DJ Alex, metong yang ng vote reach ang munisipalidad kini Tarlac. It's the biggest town. Biggest na. Voting population, biggest population in terms of municipality. Kakadwaya o yan ay mumuna. Karempong munisipyo mumuna yan. O, ito. With the exception of Tarlac City, of course. O ito. So kay malagot sabi, ketang pamangailangan, ketang kasi ba madagul yang kaya Alex Madagul yang challenge kay metong daragula populasyon nung retang karelang magaral makanano la mika-access ketang education Keta na ang prosesong sa bintana suswatan da ka pa mika consultation wari ka rin makanani may pulay na nita tabat wari ati warin technical working group baka nitang itang implication na ini karetang makinabang ketang scholar na ninched ngara makanano wari milyarita. I don't know what's their opinion on that, pero ekbal manggaling. TSU per se is good for the town, di ba? Given Dinanmeng State University metong Abalen, yun nga mabisa. At po kailangan dalirayan ing pwedeng benepisyong ibinita kay metong Abalen, di ba? That's a permanent solution to an ongoing problem in terms of education. Providing quality education for free that is accessible to everybody within the municipality. That was the premise. Now, when it comes to process at lang TWG, alang pamag-aaral, imposible pong malyari. Kasi we've been working out with the TSU president, the former TSU president, with this as early as 2017 or 2018. During my second term, actually, inuumpisahan na ho natin yan. And eventually, napondohan natin nung 2019, nung last term natin. Doon po nag-materialize. Inayos po natin yan. Nagka-groundbreaking, and before the groundbreaking, bago inaprobahan ng TSU Board of Trustees yan, personal pa silang pumunta doon at nakipagpulong sa amin. Tinignan yung site, yung proposed site natin. And if this will not be approved by them, how come can we start with the construction and the bidding of the building? And how come can we fund that project without the approval of the council? And how come can we approve that project without the approval of the Municipal Development Council, which constitutes everybody na dapat nando doon at makukonsultahan? Imposible po yung walang consultation. Hindi po totoo yun. Okay, masyado na tayo seryoso, Paolo G. Magko-commercial break muna po tayo. Magbabalik ang paglalahad 2025. Philippine Standard Time is 4:30. Ang paglalahad sa RW. Mahalaga ang bawat boto sa halalan. Pero paano natitiyak na secure at protektado ang ating boto? Halina't ating alamin ang mga security features ng Automated Counting Machine o ACM. Umpisahan natin sa balota. Ballot security. Ang bawat balota ay dinisenyo na may natatanging QR code at security marks
para ang baloto na tatanggapin ng makina ay iyon lamang para sa presinto na iyon. Access control. Tanging ang itinalagang electoral board ang otorisado at maaaring magpatakbo ng ACM gamit ang kani-kanilang user-specific passwords at smart card security keys. Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT. Ito ay ang pisikal na resibo kung saan pwedeng iberipika ng mga botante kung tama ang nai-record na boto ng makina. Digital signatures. Ang bawat makina ay may digital signatures para magsilbing patunay na totoo ang election results. Data encryption. Sinisiguro nito na ang Philippine Standard Time is exactly 4:32. Nagbabalik ang inyong programa, Ang Paglalahad, dito sa RW 95.1 FM. Ito pong inyong lingkod na si DJ Alex. Kasama pa rin si Paolo G. Santos, Senior Producer of CLTV 36. Ayan, nainitan ka. Baka na Belen, baka na. Ayan. Aga-aga. Siyempre, tatagon kay Get ng forma ako na din. Kaya niya, mabait lang tabirat ang kutakukang forma Mayor Randy. Oo, kaya nga, i-chill muna natin ng Chill. konti. And again, kasama pa rin natin dito sa studio si Mr. Andy Lacson. Okay, bago po ang lahat, okay, sabi ko nga, let's take things lightly first. Ayan, kilalanin muna na, napakagwapo nito. Sabi nga ni Chiki kanina, ay, maputi pala si Mayor. Ang gwapo pala lalo sa personal. Bang ilan po kayo sa magkakapatid? Bunso po nga. Oh, bunso. And the youngest. May kapatid po kayong babae? Meron po, 2. Ilan po kayong magkakapatid? 6 po. 6. Okay. And ano po yung siguro itinuro sa inyo ng mga magulang ninyo na hindi ninyo makakalimutan or dinala ninyo magpasa hanggang ngayon? Yung maging mabuti sa kapwa, basically. Mhm. Maging magalang sa mga Mhm. matatanda. At huwag kalimutan yung pinanggalingan. Mhm. Kasi yung father ko po, maganda rin ang kwento sa buhay niya. Kaya napaka-ganda rin yung upbringing niya sa amin. Mhm. Parang general na mabait. Parang ganun ang dating niya. And that's why we were exposed to the public dahil matagal siyang nanungkulan sa barangay namin. Opo. And during those times, kagawad siya pero most of the time para siyang kapitan. At dahil walang barangay hall ang barangay karaniwan, nagiging barangay hall ang bahay namin. Ganun po yung exposure ko siguro sa public service dahil because I was really very close to him Mhm. sa mga ginagawa niya. Mayor, mayaman po kayo nung bata kayo? Hindi po. Actually, we are on the average family. Mhm. Sinuwerte siguro yung mga magulang namin. Pero kung titignan mo yung history niya, Kobradorya pong wedding itatang ko niyang panahon. Okay. May swerte yan yung Medina niyang Gabon, kayang land reform. And that really changed our lives. Okay. Yan lagi niya sinasabi niya. Kung hindi ako nabigyan ng lupa sa land reform, hindi kayo nakapag-aral. Hindi kayo nakapag-aral, hindi nyo naatim yung sitwasyon nyo ngayon. Dahil lahat po kami nakapagtapos. Yun po yung success story ng buhay niya. That's why we always look back to that. Ang swerte ko lang dahil youngest ako, medyo dinatnang ko na yung buhay nila na medyo okay na ako. Okay. And yung pong kabataan po ninyo, nagbulakbul po ba kayo? O kayo yung tipong estudyante na straight sa bahay, nag-aaral na mabuti? Like all siguro youths, nadadanasan natin yan. Pero basically, mula bata talagang, hindi ko naman sinasabing ako yung pinaka-madisiplinang sa mga anak niya o sa mga magkakapatid o sa mga magkakabarkada. Pero dahil, nasabi ko nga, very strict siya. At lumaki kami sa baryo eh. Opo. And we were raised as like that. Mhm. Yung typical na taong baryo. Mhm. At mong makanita. Ang simpleng biye, nating simpleng kabiyayan na ating masanting outlook yung biye. And that really helped us growing up. Especially the community. And it helped a lot dahil malatiyan mo pa yung community mo. And we just move around with those people, with those folks na akakasalumuha kami. And that really instilled those influence to me. Mhm. Okay. Pinangarap niyo po ba na pumasok talaga sa politika? Okay. Actually, accidental po yung military kasi ang talagang course ko nung una is pre-med, is physical therapy.
Dahil, although nung high school po ako, pangarap kong maging abogado. Oh, Kaya what lang, stopped you? nag-Mount Pinatubo po kasi nun eh. Oh, yeah. Eventually, yung kapatid ko po at that time, graduate na ng doktor. So, kinumbinsi niya ako, sabi niya, alata na nga sigan, may ngalahar na, gana. Magdoktor na ka mo, magtata na Amerika. Para asopan to, di tatangang po, di ma. Agyo mo naman, sabi niya, sopan ka. So, nileleke po itang kana akong pangarap maging abogado. Tinugi ko kaya, yung medical school. So, with that, I was doing quite well naman and quite good. But something happened during my college days. May sakit ko po Maynila. And then, I have to go back. May kasakit ko na kailangan kong magpagamot for 6 months. So, biging kong tambay ulit yung Baguio. Okay. And being a tambay in Baguio, may balik ko kitang dati. Eksakto po, yung panahon na may bakasyon ko at SK election. Okay. Makanyang ko pumitagal SK. I see. Ay ka nang tagal SK. Total, active ta naman kaya simbahan, active ta mag-basketball, magpaliga. O then pagkada ko po, binuyuda ako. Ay ka nang SK. And that really changed my life after that. So, parang nag-give way. Ano po, yung Oo. pagkakasakit Although I ninyo. have this interest in politics ever Okay, since. ever since. Even in subjects at pong gana mag-excel ko po talaga ka rin. Ini, yung politika daw dito sa Pilipinas napaka-personal para sa lahat ng kandidato at nakikita yan, ito yung mga nagpapadala lang na mensahe pagka kinukuha ho natin yung profile, background ho nitong mga kandidatong humaharap sa atin, ating malililing kutang. Kaya bero po ganyan yata. Wah, Reni, yabe talaretang kaya katamon talatugi na malagad mo kasi DJ Alex na timpami katagon na milulukluk la basibas din buridang kutang pero ini kumbaga kung gaano kalikot itong tanong na to former Mayor Andy atsuke ka no makanano may sagutan kasi Sige po. Try my best. pagka tumakbo ka ng politika, di ba, ang daming tanong na ikaw ba tumakbo ka ng politika dahil may yamuyot ka mo karening kaya kang pamilya o ika ba at ika mo naman inspirasyon katang amanuan mong makanano ya talaga itang buri mong gobyerno nga na ngini at joke kami padala kay ni katamo ini ayel benta niya naman kay online yun daw ano daw pagkakaiba ng magnanakaw sa masamang politiko yun daw magnanakaw muna sa katatakbo Tatakbo muna bago magnanakaw. Politiko naman. Tatakbo muna bago magnanakaw. Ang baya ka rin malikot-akotang already para lara kaya katao. Tama po yun. Wala po naman pinagkaiba yun para sila magnanakaw May ibang paraan lang. Ito. Diba? Pero hindi naman lahat ng politiko ganun. That is the common misconception of everybody. Ito yung bad light medyo masama sa community natin dahil we were fed up with these politicians and seeing those politicians doing that. Meron pong prejudice agad parang kapag nakita ka, mana ko yan, gagawa yan, gusto yan. Iting common Iting mindset kasi. That's the problem. Yung community tamo. Na dapat naman pong ayusin by having this politicians or officials na talagang akakita naman mag-excel at gagawa. Look at it right now. Lultoy Bico, Lultoy Mayor Magalong, Lulto wala po din alawang politiko na talagang nung alang politikong makanyan, buriwari makanyan naman yung politika. Diba? Are we just contented na sige, pag politiko ka, marinat ka, mapanako ka, gagawa kang gusto. Nung makantay mindset, din kang politiko, makanyan na lang mo. And everybody, wala nang lungkop kayong politika. Hindi pa yung wrong mindset. Agad-agad sabihin, ka makatagal nung wala kang pera. Ka makatagal nung wala kang connection. O, teta mo subukan. Hali po, teta lalabanan. Diba? Kita ang makanitang pakalan. So, naman po, hindi naman sinasabi namin, Tagalog po pala, na nagbibida-bida ka dun sa mga ganung bagay. Pero, that has to change. Ako tang with DJ Alex pablasa na din binanggit mo nag-umpisa yung political career na SK pa. At 19 years old. Baka na mong ikit itong transition nitang
Ihigit mo larat ang mialiwang generation na politika, kaya ni Concepcion, Pablasa naman, betong yamu naman po, kaya balwan yung kakaluguran, nimpong kaya katamong bayani, Ninoy Aquino, Kanya po ba to? Maging mayor Meging po. mayor, Concepcion. di ba? Nano nga obserban mo, kaya maluta pa, no? Kaya po kasing politika, pwedeng idominada na mo din ng matuang politiko na namanungkulan. Kaya kilwata na ng panahon. Kaya anyang panahon there was a drive na may kabayang manungkulan naman na manibat ka rin baryo. Actually, that was the battle cry yan yung Pulmero po. We were not represented. Itang lugar mi po kasi itang awas ng lipat ilog. Kayang maluwat na panahon, alayang representative kayang municipal council, kayang Sangguniang Bayan. When all those people realized that, they became united. Then ganagan ng barangay pong Kareta, pinushda kami. Kumetong ko po Kareta na may palaran sinambot. And that really started it. With the political landscape at that time, masakit loob nung yaka politiko, nung yaka ka bata, yung bata system, nung yaka kapartido, nung yaka mapera, yaka ma-influensya. And that really break the chain. Makanyan po yung milyari. Okay, Mayor Andy, matagal na po kayo sa politika, marami na rin po kayong napatunayan at nagawa. Humahabol po kayo muli. Ano pa po ba yung nakikita ninyong pwede nyo pang gawin sa pagtakbo ninyo ngayon? Actually, I saw the need nung nag-decide ko pong tagal. Detang kakulangan, detang kailangan isundo karetang programa. Yung mga kailangang programa po nating naiwanan na hindi na isa katuparan ng kasalukuyang administrasyon. Particularly? Yung TSU ho, particularly. Although ginagawang extension class kayo, may nagkaklase doon. Pero yung full benefit ng TSU, hindi nakakamdaman ng Concepcion. Yung dialysis center, although nag-operate po ngayon, pero hindi ganun pa rin ka-efficient dahil underserved pa rin yung mga nagda-dialysis. Kulang sa operations, kulang ng machines. Yung diagnostic center at saka yung blood bank center natin na dapat napapakinabangan ng libre at ng karamihan, mukhang medyo napag-iwanan. At saka medyo humina po. Huwag po silang magalit sa akin, pero evidently, yung ekonomiya ng bayan medyo bumaba. Kung makikita mo yung bayan ngayon, dati ho, pag kinumpara yung Concepcion sa Magalang, sa Kapas, sa mga karatig bayan, isa lang ang sagot, Concepcion. Pero, aminin man nila at hindi, ikumpara mo yung tatlong bayan ngayon, medyo napag-iiwanan po yung bayan namin. In terms of development, yung mga nangyari dun sa ating bayan, yung progreso na inaasam natin, medyo nadidihado po kami sa mga ganun pagkakataon. We really have to raise the level once again. Okay, Mayor, sa nakaraang term po ninyo, ano yung makakonsider ninyong pinaka-challenging na naharap po ninyo? Ay, yung COVID-19 po. I guess everybody will agree on that. Because you're fighting an unforeseen enemy. And you're doing something na you've never done before. And nobody had experience on that. Parang lahat testing. Lahat ng ginagawa mo, susubukan mo to, baka pwede to. Lahat ng ginagawa, baka ito yung gamot, baka ito yung tamang paraan. And during those times, we were not afraid to try, di ba? Na gawin yun. Out of the box yung mga ginagawa natin. Pero eventually, nalampasan naman ho natin. Alam po, DJ Alex, during crisis situation, diyan mo makikita yung mahusay na leader. Pero tapatan tayo. Dito sa issue ng, nakita mo kung gaano ka saklap yung inabot ng bayan natin. Hindi, sa totoo lang, mga kaibigan, dito yung mga nakikinig ho sa atin na mayor, mga barangay captain, ang dami makaka-relate pag nagbabalik na ho tayo nung kahigpitan ng lockdown. Kung paano yung decision making ng local chief executive. At isa ho sa nakompromiso nito ako. Paday akong atsukelwal DJ Alex Reta rugong informal sector. Reta pong alang social protection. Ila po ing pilming makalunos kanita. Ila makalwal, lalo na retang porsentuhan. Na mga nanin maging strategy mo kanita. At ngening kakayarapan tayo pa mo rin na malualas tana. Na ano yung gagarantiya mo karening informal sector, informal workers na ika yung panaligan na rin Opo, yung panahon na ito talagang ilang minunan diling nituran. Nung magsadya kami pong ayuda at sa Karela,
makakawani la agad. Yan, sabihin natin makalaan karela. Wari po yung miyuso kanta bubong por bubong, pamilya por pamilya. Pero we made sure na ating makalele para karela intentionally for them. Na para makausad lamo kayong karelang kabiyayan. So, ngayon po na asyuta na naman ken, I guess, yung answer ken, the informal sector ka rin, I guess you have to revive the economy. And you must give progress to the town to provide opportunities for these people. Then, amanuan yung madedihado. Kasi po, nung progresibo yung balen, eya asensado yung balen, ilaman apektado law. Nila pwede lumaut din Nila pwede maglautan. Nila kailangan po, kaya mag-tricycle, magtinda. Pag mag-boom yung balen, sasanting yung ekonomi yung balen, tutukila po din. So, maka-align la ka rin dapat din gagawan mo. Nung buri mo ang sopan, dapat samasan me yung sistema na nimbalen. And, ela po pwedeng masustain kaya mong ayuda system. Halimbawa, di nang talang financial assistance, sopan tala, pero pwede mo lang din ng social protection. In what manner? Siguro doon mo, may hospital na yung pamilyada, ela mamayad. Siguro doon mo, ating may kasakit karela, aso sopa nun ng gobyerno. Nano pa ita, siguro doon mo, nading anak da, makapag-aral na. No ka rin, kaya libreng eskwelahan. Di nun mong chance makapag-college, makayari. Kaya ang bagay nga ita, asosopan mo na lo nung makaniting yang gawan. Ito po yung marugula bagay. Kanya kutang ko muna man po yan kasi itong ligliga na po ning ngalalan, kampanya, mga yan, ilang bida, pilmi na lang mo pong bida rin at sukem pakakalulu at kaya kalan rin pong informal sector, ila po rin pilming oren, abibentahan da po kayong karelang pangako. At ito, katotohanan din, Mayor, dahil ito sa harap nitong iba't ibang mga issue, krisis sa pagkain, kung sino pa yung magsasaka, siya ang hirap na hirap bumili ng kanyang kakainin. Di ba? DJ Alex, nakasakit lalo na nung balo yun naman po kayong probinsya. O, kagraduate mo, o ala ka pang opportunity. Mag-tricycle ka patong. Ita naman may menos yung sobrang tricycle. Pero, ila po ing makahirap kitang katutuan nung lumuwala, ilalam panakitan. Yes. DJ Alex? That's right. Pero kakat ko muna kayo sa ating kwentuhan. Magko-commercial break muna po tayo. Magbabalik ang paglalahad 2025 Philippine Standard Time 4:48. Handa ka na bang bumoto sa 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections? Sa May 12, 2025, boboto tayo para sa senador at party list at para sa mga lokal na opisyal. Ang mga kababayang botante natin sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM ay boboto rin sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ang regular na oras ng RW 95.1 FM. Philippine Standard Time, 50 minutes past the 4 o'clock. Napakabilis ng oras natin. Kayo nakatutok pa rin sa RW 95.1 FM dito sa ating programa Ang Paglalahad 2025. Kasamang inyong lingkod, Alex, at Paulo G. Santos, ang senior producer ng CLTV 36. Ayun. And yes, kasama pa rin natin ang ating panauhin ngayong hapon.
Mr. Andy Lacson, ang mayoral aspirant ng Concepcion Tarlac. Okay, narito na tayo sa exciting part. Sabi nga nila, kaya wag na nating patagalin pa. Mayor, ready na po ba kayo? Gina! G! Gina po ba? Gina. Okay, sige. Mabilis ang tanong lang po ito and pwede lang po kayong sumagot ng yes or no. Wala pong explanation ng kailangan dito. Mabigat ito. Oh. Ready na po ba? Aro. Okay, okay. Let's get it on. Kung manalo kayo, ipapakita nyo ba sa publiko ang breakdown ng annual budget ng bayan? Yes or no? Yes, definitely. Pabor po ba kayo sa reinstatement ng death penalty para sa heinous crimes? No? Tatanggalin nyo po ba ang mga tiwaling opisyal sa lokal na pamahalaan kung may ebidensya ng katiwalian? Yes po. Naniniwala ba kayo na may mga opisyal sa Concepcion na may kaugnayan sa illegal na droga? Yes. Pabor ba kayo sa mas mabigat na parusa para sa mga nahuhuling sangkot sa illegal na droga? Yes po. Kung mapatunayang may katiwalian sa inyong administrasyon, bababa ba kayo sa pwesto? Yes po. Okay. Ito naman, mabilisan lang din ito. Fast talk. Mas lighter na to, Mayor. May chill nyo na po ng konti. Okay. Indoor or outdoor person? Indoor or outdoor? Mas bet ninyo. Indoor po ako. Indoor. More time or more money? More time. Okay. Walang wifi o walang aircon? Can I answer both? Isa lang. Okay. Walang wifi o walang aircon? Aircon na lang siguro. Mainit ngayon. Nakikiliti si Mayor sa tanong ni DJ Alex. Oh. Kahit ako, wala akong masagot dun. Oldies or today's music? Oldies ako. Oldies tayo. Yeah. Dancing or singing? Singing. Sample naman dyan. And, mamaya na yan. Mamaya po O yan, Sige. pasta o crispy pata daw. Crispy pata. Crispy pata. Hot or smart? Smart. Talaga? Yes, ma'am. I'm thrilled Okay. Mountain climbing or swimming? that. Mountain climbing. Mountain climbing. A good listener or good speaker? I think I'm a good listener. Okay. Lights on or lights off? Lights on. Okay. Mabilis o sigurado? Sigurado. Okay. Barkada o pamilya? Pamilya. Trabaho o bakasyon? Trabaho. Kape o gatas? Kape. Unang proyekto po, kalsada o eskwelahan? Eskwelahan. Curfew para sa kabataan, oo or hindi? Oo. Tatlong salita na naglalarawan po sa inyo bilang isang leader, Mayor. Porsigido, porsigido, progresibo, at agresibo. Agresibo. Gusto ko yan. Okay. Mensahe po ninyo sa mga kabataan o kababayan ninyo sa Concepcion Tarlac. Sa mga kababayan po, is particularly sa mga kabataan sa Concepcion, I invite you to be aware of the issues, especially this upcoming election. Kayo ang majority ng mga botante hindi lang sa ating bayan kundi sa buong bansa. Make your voices be heard. Maging involved sa mga lahat ng usapin sa politika because minsan hindi nyo pinapansin ito pero yung mga leaders na may elect at iboboto, yun ang gagawa ng direksyon ng buhay ninyo. You have to be very aware of that. Kaya dapat maging magaling sa pagpili, hindi lang sa pagpili kundi sa pag-assess kung sino yung mga karapat-dapat na maging leader sa ating bayan, sa ating bansa. Sana po, yun ang gawin nyo dahil kayo ang pwedeng mag-start talaga ng pagbabago. Okay, Paolo G, baka meron ka pang pahabol na gigil na message dyan. Yeah. Gusto mo Sige. pa Yung mga Sir nakikinig sa atin talagang naaaliw dito sa ating programa. Ano? Si Dr. Hilario James, habang nagdadrive daw, willing daw dito sa ating pong talk show mga kaibigan. At doon sa mga followers po namin sa Concepcion Tarlac, shoutout muna po kang Mayor Noel Villanueva, Ingkeram BFF. Mayor, And, kamusta kayo po? once upon a time, talaga naman po ang kanila hong samahan, ayun, naikukwento din naman ni Mayor kung gaano kabuti yung inyong relasyon once upon a time. Ano? At eto, yung mga nagtatanong sa atin sa social media, may tuloy awalit ang debate? Ara?
nanumilyari, ngara. Panayan ko lang mo po. Pananayan mo na. Siyempre po, iling makaluklok. We're ready for it. Iset dyan mo po. Pero siguro dapat parehas. Sabihin na on an impartial venue at ating moderator siguro nagawa. At Pablasa, itong programang ito, paglalahad, may mga pagkakataon na hindi namin naitatanong lahat, yung mga isyung lokal. Ikaw, dito sa ating upuan ngayon, ano yung gusto mong maiangat? Sa lahat ng mga local issue, diyan sa Concepcion, ano yung gusto mong maiangat na pag-usapan at doon ang panimbangan ng mga botante ng Concepcion sa inyong dalawa ni Mayor Noel Villanueva? Iangat po siguro yung kultura ng pagtingin sa eleksyon na progresibo, na dapat hindi yung dating ginagawa ng mga traditional na mga politiko. We have to raise the level of awareness of the voters. Whom to vote, who to vote. Yun ang very key. Dahil lahat naman maganda yung programa. Lahat naman may mga plataforma. Di ba? Pero tingnan kung sino yung karapat-dapat at sino yung dapat. May comment lang sa actually, ang dami nating comments. Sana hindi lang natin mabasa lahat. Okay. Ito, from Mr. Boy Santiago, number 1 niya dapat priority kay metong abalening education at yang susi na ning kakaluluan. Ustong ating mayaring metong anak. Ayun niya. Suglong kaya naman kitong tipong pinapalalim yung kwento dyan sa Concepcion. Pero ikaw, paano mo tinidignan yung mabuting pangungobyerno? Kasi may mga barometro tayo, si DILG, ito, sinasabi pagka pumasok ka sa SGLG, sabihin, miraras ka ketang kay, tagumpian na nitang gustong pamangobyerno. Higa, makanano mo lalawin itang, nung pisabenta mo itang kay, good governance? Ako po sasabihin na alang kwenteng development at programa. Noong ding tao manok na ang kimetong abalen mahanap la. May sabihin ng gabiyayan. You want to uplift the town, you must also uplift the lives of the people. And that is your vision. That is the key of being a very effective leader. It does not comprise all the projects, mga establishments na ginagawa mo. But we are people-based. And the greatest resource that we have is our people. Doon tayo dapat nakafocus. Alright. Maraming salamat po sa inyo. May gusto po kayong batiin? Binabati ko po yung pamilya ko, siyempre yung asawa ko, yung mga anak ko, and ang aking mga kababayan sa Concepcion. Dakal salamat kaya kayong lugod at patuloy na suporta kaya katamo. Maging datangigan na ganang kayabangan po kayo, both who support us and those who bash, at saka yung mga hindi sumusuporta sa amin. Alam ko nakantabay kayo. Huwag kayong mag-alala. Nakakatulong man ako sa inyo kahit pa paano. Kasi at least kumikita kayo dahil sa akin, di ba? Kung wala ako, wala kayong kita, di ba? Easy. Yun lang. Habak na! Okay. Habak na ba rin? Alright, atin pong nakapanayam live dito sa studio ang mayoral aspirant ng Concepcion Tarlac, Mr. Andy Lacson. Muli, maraming salamat po sa inyong oras. And Paolo G, thank you so much for being with us. Bukas may plataforma tayo. Yeah. Okay, so Thursday ulit. Si Madam Sonia naman doon ang sasalang. Abangan po ninyo ang ating paglalahad at 2025. Okay, tandaan, ang pagboto ay hindi lang isang karapatan, kundi isang tungkulin natin bilang mamamayan. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng ating bansa at ng susunod na henerasyon ng Pilipino. Maging mapagmatsyag, maging matalino at higit sa lahat, ipakita natin ang tunay na diwa ng pagmamahal sa bayan ngayong election 2025. Alright, and Habang na balen! habang nagkaka-Paolo G, ako po si DJ Alex. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsuporta at sana'y patuloy nating ipaglaban ang isang mas maunlad at mas matatag na Pilipinas. Abangan mo din ating programa sa Webes March 13, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa RW 95.1 FM na sa bayang mapapanood live sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook page ng Punto, Central Luzon, Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang pagdadahan sa RW 95.1 FM.
Ang mga kuro-kuro na inyong napakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Namamayagpag